Amen. Thank you, musicians. Thank you, singers, for a wonderful song for leading us today. And salamat din po sa ating media and admin team. And this morning, mga kapatid, we discontinue this purpose. But I would like also to acknowledge, amen, this family, Monforte family, bago sila, I don't know kung matuloy sila this coming December, uh, praying na may biyahe na. Pero kung wala, okay lang. Wala pang biyahe ng province bus, but okay lang mga kapatid. But before that mga kapatid, mamaya huwag kayong umuwi dahil kakantahan natin ng birthday sa Brother Primo. Alright, so huwag muna kayong umuwi. Kantahan natin sa Brother Primo ng happy birthday. At sa lahat din ng mga magbe-birthday this end of December or year. And also, I acknowledge Sister Aiza and Kemba Eustacio. If you want to, please buy a shirt, bumili kayo ng t-shirt, hindi yan para mag-fundraising. Para yan sa para yan sa kay Sister Aiza, para sa cancer mga kapatid. If you want to support her prayer, thank you. But again, we appreciate if you buy the t-shirt. Amen. At para po matulungan din natin siya. May t-shirt pa kayo mga kapatid. So bumili kami ni Miss, napakaganda ng quality, honestly. At saka yung tatak mga kapatid, ang tagal nun masira. I know the quality. Alam niya ni Brother Edu yung quality. Man, pagdating sa t-shirt sa maganda talaga, di kayo magsisisi mga kapatid. But again, di ko yun dahil but bumili kayo para suportahan po natin and also the awareness of cancer. So thank you. If you want to buy, please contact Sister Elisha and also mga kapatid, if you want to have more info or more basahin nyo lang sa post niya sa Facebook. Okay, let's go to the Word of God. This is second Sunday of December, mga kapatid, and our purpose. And we still have, I think, dalawang Sunday na lang. So please, bear with us. Amen. Para mas maintindihan natin higit sa lahat ng purpose, mga kapatid, ko ng ating Panginoon. So, ang magdadala sa atin ngayon, mga kapatid, is one of our UTB teachers. Let's welcome Pastor Toloyo. Malay mo someday. We don't know. Amen. Hallelujah. Brother Angel Monforte to teach us and preach to us this morning. God bless you, brother. Thank you, Pastor John. Ayoko pong magpastor. Before we start, mga kapatid, can we offer a prayer for my friend, senior high school friend? Na-aksidente sila ng motor nung last week, and then tumilapon daw siya, and then yung mukha niya medyo nadurog, kaya kailangan lagyan ng bakal. So, let us lift our hands, mga kapatid, for Brother Devon Joshua Samaniego. Lord Jesus, hallelujah. We know, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nakapagpapagaling, Panginoon, ng lahat ng karamdaman, Panginoon. Lord Jesus, we lift, Panginoon, ang kalagayan ni Brother Devon Joshua Samaniego right now, Panginoon. I pray for a successful operation, Panginoon, and a fast recovery, Panginoon, upang makabalik na siya sa normal, Panginoon. Lord Jesus, sipuin mo ang kanyang mukha, Panginoon, at ang mga doktor, Panginoon, na hawak sa kanyang operasyon, Panginoon. Ikaw ang maghari, Panginoon, naway maging matagumpay ang operasyon, Panginoon, sa iyong pangalan, Jesus. All this we pray, Panginoon, in your mighty name, Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Hallelujah. Jesus. Mga kapatid, may request lang sana ako sa inyo. Since bumalik tayo dito sa church, syempre kailangan natin ng mga tatayo sa pulpit every Sunday. Kailangan natin ng devotion, ng tithes and offering, ng MC, and then ng praise report. And sobrang nahihirapan talaga ako maghanap ng willing na tumayo dito sa church. Mga kapatid, please kapag inask ko kayo kung gusto nyong tumayo rito, please sana wag sana kayong tumanggi kasi napipilitan kami na kami rin yung tumayo, and alam ko sawa na kayo sa mukha namin, and gusto ng Diyos na lahat tayo may ministry, mga kapatid. Gusto ng Diyos na lahat tayo nagpapagamit dito sa pulpit. And ayaw niya na paulit-ulit na tao lang. Though, syempre gusto namin magpagamit sa Diyos, pero syempre kailangan ma-involve din kayo, ma-involve din tayong lahat sa ministry ng Diyos. And sana kapag nag-assign ako, sana pumayag kayo. And kung gusto nyong mag-initiate na kayo yung tatayo, yung hindi na kayo tatanungin, mas maganda, mga kapatid. Mas matutuwa ang Diyos sa ganun, mga kapatid. And kasi, mga kapatid, sa January, decision na ako na hindi ako alis ng church, pero magpo-probinsya muna ako, mga kapatid. Doon muna ako mag-aaral. And matagal ako mawawala. And kung gusto niyo rin na matuto ng
ng Easy Worship, nung iba pa namin ginagawa nila kuya, please lumapit kayo sa amin kasi sobrang kulang tayo ng mga tao, mga kapatid na nagkakalikot sa ganon. Madali lang yon, tuturuan ko kayo, promise. And, kasi mahirap talaga kapag walang naiwan, mga kapatid. And katulad ngayon, nag-handle ako doon ng Easy Worship. Tapos nag-assign din ako kahapon pa kagabi. Tapos nandito ako ngayon, nag-preach. Tapos ako rin yung writer mamaya. Tapos after ko magsulat, ako rin sa attendance. Mga kapatid, let us be involved, mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoon. And speaking of attendance, mga kapatid, pipicturean ko na lang kayo kasi hindi ko na kayo masusulat isa-isa. Wait lang. Ayun, kita na yan. So, let's start, mga kapatid. Before we start pala, mga kapatid, sino dito ang nakakaalam ng Genesis chapter 1? Sino, mga kapatid, ang di ba 6 days yung creation? Sinong nakakaalam ng first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day? Sinong nakakakabisado? Dali, mga kapatid. Kasi yun yung topic natin ngayon, mga kapatid, about creation. Sige, number 1. Sino? Sige, Nanay Sita. Kahit wag na yung verse, kahit kung ano na lang yung nilikha ng Diyos sa mga araw na yon, ganun. May pa-price ako, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Anim lang yon. Kasi yun yung pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. Kaya mahalagang alam natin kung ano yung mga nilikha ng Diyos the first 6 days. Go, Brother Gerald. Wala? Sayang yung price. O sige, reserve na lang natin yung price mamaya sa ibang tanong. So, ayun, mga kapatid, let us read Genesis chapter 1. Isang buong chapter ang babasahin natin ngayon, mga kapatid. Sabi dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good. Take note, mga kapatid, kung ilang beses sinabi ng Diyos yung it was good. So meron na tayong isa. It was good. And God divided the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. So the evening and the morning were the first day. Then God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Thus, God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. So the evening and the morning were the second day. Then God said, let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters He called seas. And God saw that it was good. So pangalawang it was good na, mga kapatid. Verse 11, then God said, let the earth bring forth grass, and the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself
on the earth, and it was so. And the earth brought forth grass, the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind. And God saw that it was good. Pangatlong, it was good, mga kapatid. So the evening and the morning were the third day. Then God said, let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons, and for days and years, and let them be for lights in the firmament of the heavens to give light on the earth. And it was so. Then God made two great lights, the greater light to rule the day, which is the sun, and the lesser light to rule the night, which is the moon. He made the stars also. God set them in the firmament of the heavens to give light on the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. Pang-apat na, it was good, mga kapatid. So the evening and the morning were the fourth day. Then God said, let the waters abound with an abundance of living creatures, and let birds fly above the earth across the face of the firmament of the heavens. Verse 21, so God created great sea creatures and every living things that move, with which the waters abounded according to their kind, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. Panglimang, it was good, mga kapatid. And God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. So the evening and the morning were the fifth day. Then God said, let the earth bring forth the living creature according to its kind, cattle, and creeping thing, and beasts of the earth, each according to its kind. And it was so. And God made the beasts of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth according to its kind. And God saw that it was good. 6 na beses sinabi ng Diyos, mga kapatid, ang salitang, it was good. But take note, sa pinakadulong part, mga kapatid, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. And God said, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed. To you it shall be for food, also to every beast of the earth, to every bird of the air, and to everything that creeps on the earth, in which there is life. I have given every green herb food, every green herb for food. And it was so. Then God saw everything that He had made, and indeed, it was very good. Mga kapatid, nung nilikha ng Diyos ang tao, 6 na beses niyang sinabi ang it was good, mga kapatid. Pero nung nilikha niya ang tao, mga kapatid, ang sabi niya, it was very good. We are very good creatures, mga kapatid. Sa lahat ng ginawa ng Diyos, mga kapatid, tayo ang pinakamataas, mga kapatid. Always remember that, mga kapatid. Pero may pero. Mamaya natin yun itatakil, mga kapatid. It was very good. So the evening and the morning were the sixth day, mga kapatid. So that is the creation, mga kapatid, from the beginning in Genesis, mga kapatid. So I asked Pastor John to please pray before we start, mga kapatid. Amen, amen. You may be seated, mga kapatid. Sorry for letting you stand for long, mga kapatid. Now, mga kapatid, let us first define what is purpose, mga kapatid. Ano nga ba ang purpose? Ano ibig sabihin ng purpose? Bakit may purpose? Ano ito, mga kapatid? Ang sabi, purpose defined, mga kapatid, the reason for which something is done or created or for which something exists, mga kapatid. Ang dahilan kung bakit nag-i-exist ang isang tao, ang isang bagay, ang isang hayop, or ang isang halaman, mga kapatid. Purpose is the reason, mga kapatid. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, in everything there is a season and a time to every purpose under heaven, mga kapatid. So, there is a reason for everything. There is a reason kung bakit nandito ko ngayon, kung bakit nakaupo kayo dyan ngayon. There is a reason, mga kapatid. And then, pangalawang definition,
have as one's intention or objective. Ano yung objective? Ano yung goal? Ano yung dapat marating? Ano yung dapat makamit? Yun ang purpose, mga kapatid. And the last definition, mga kapatid, ang sabi dyan, mission, mga kapatid. Ulitin natin, mga kapatid. The reason, the intention, the objective, and the mission, mga kapatid. Merong mission. Ano ang mission mo sa mundong ito? Ano ang mission ko sa mundong ito? Ano ang gustong ipamisyon sa atin ng Diyos habang nandito tayo sa mundong ito, mga kapatid? Lahat ng yan naalamin natin ngayon, mga kapatid. Now, ito na yung creation, mga kapatid. Ito yung tinatanong ko kanina na first 6 days. Ang unang kinreate ng Diyos, mga kapatid, is light and time. Bakit kinreate ng Diyos ang light and time? Kasi kung walang time, mga kapatid, hindi mag-exist ang mga bagay-bagay. Kasi kung walang time, parang wala siyang paglalagyan. Gets, mga kapatid? Time and space, parang correlative sila, mga kapatid. Pwede silang parehas na pagsamahin, mga kapatid. Because of time, everything exists, mga kapatid. But remember, God is timeless, mga kapatid. He is not time-bound, mga kapatid. Yet, He created time, mga kapatid. Bakit niya kinreate ang time, mga kapatid? So that matter can exist. Matter is solid liquid gas. Alam naman natin yon. But it also includes everything that we see and everything that we cannot see, mga kapatid. Kinreate niya ang time and ang light para mag-exist tayo, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, na kinreate ng Diyos, the sky, and He separated the waters, mga kapatid. Dinivide ng Diyos or pinaghiwalay ng Diyos ang mga tubig, mga kapatid. Ano ang purpose, mga kapatid? Water and sky symbolize life, mga kapatid. Kapag may tubig, may buhay. Kapag may hangin, may buhay. May hangin na hinihinga, may buhay, mga kapatid. May hangin na nilalabas, may buhay, mga kapatid. Diba, mga kapatid, kapag wala ng buhay, hindi na humihinga. Or wala nang na-take na hangin pa loob, wala na rin nalalabas na hangin palabas. And water and air symbolize life, mga kapatid. That is the purpose of the second creation, mga kapatid, or the second day of creation. The third day of creation, mga kapatid, He created dry grounds, bodies of water, and plants, mga kapatid. Ano ang purpose niya? So that animals and men can have a habitation. Para mayroong paglagyan ng mga tao, ang mga hayop, at ang iba pang nandito sa lupa, mga kapatid. Kasi saan tayo mapupunta kung wala yung dry ground, kung wala yung lupang tinatapakan natin, at kung wala yung mga tubig, mga kapatid, di ba? Siyempre, kailangan yon. The fourth day, mga kapatid, He created the sun, the moon, the stars, and the planets to give light to the day and to the night, mga kapatid. Kasi kung wala ang sun, I don't think we can exist, mga kapatid. Kung wala rin ang moon sa gabi, sobrang dilim, and wala tayong ilaw, mga kapatid. The fifth day, mga kapatid, He created the fish and the birds. Why? So that merong makain ang mga hayop at merong makain ang mga taong gagawin niya, mga kapatid. That is the purpose, mga kapatid. And then the last day, on the sixth day, He created land, animals, and humans for food and reproduction because God thought that they were very good, mga kapatid. Kasi akala ng Diyos, very good yung creation niya, which is true naman, mga kapatid. Totoo naman na very good talaga ang pagkakalikha ng Diyos sa mga tao, mga kapatid. Pero, bakit ko to sinasabi, mga kapatid? Because that is purpose, mga kapatid. Kinreate niya ang light and time para mag-exist tayo. And then, nagdagdag siya ng water and sky para magkaroon ng buhay, mga kapatid. Kasi kung wala yung mga yan, kung wala yung mga nauna, kung wala tong 1 to 5, mga kapatid, hindi tayo mag-e-exist, mga kapatid. And that is purpose or that is reason, mga kapatid. Gets nyo ba, mga kapatid, na connected? Ang galing nga ng pagkakagawa ng Diyos, mga kapatid, eh. Hindi niya unang kinreate ang tao. Kasi kung una niyang kinreate ang tao, saan tayo? Di ba? Kinreate niya muna yung mga pangangailangan natin for survival, for life, para mag-exist din tayo. Ganoon tayo kamahal ng ating Panginoon, mga kapatid. And that is the purpose of creation, mga kapatid. Now, purpose equals
life. Kung ang buhay mo ay walang purpose, walang kwenta ang buhay mo, mga kapatid. Bakit ka pa nabuhay? Kung wala kang purpose. Lahat ng buhay, mga kapatid, may purpose. Kaya wag niyong sasabihin sa sarili niyo na wag niyong mamaliitan na sarili niyo na wala akong magagawa, hindi ko kaya yan, wala akong purpose sa mundong ito. Because that is not true. Because God tells us that we have purpose in life, mga kapatid. Hindi ka mag-e-exist sa mundong ito kung wala kang purpose. Hindi mag-e-exist si Pastor John kung wala siyang purpose sa atin. Kung hindi siya makaka-affect sa atin. Lahat ng tao sa mundong ito, though hindi magkakakilala lahat, hindi nagkikita-kita lahat connected with the purpose, mga kapatid. And as long as there is life, there is purpose, mga kapatid. Now, what is our purpose, mga kapatid? Yan ang aalamin natin ngayon, mga kapatid. Pero, mga kapatid, may pero. Ano yon, mga kapatid? Nababasa nyo ba, mga kapatid? Kuha to sa UTB lesson namin UTB lesson 2. The purpose of Satan is to try and defeat God's plan to have a beautiful relationship with man. Kung ang Diyos may purpose, kung ang tao may purpose, si Satanas may purpose din, mga kapatid. And that is to destroy the life of men, mga kapatid. Gusto niyang, ang purpose niya, hatakin niya tayo sa impyerno, mga kapatid. Gusto niyang masira ang buhay natin dito sa lupa para makasama natin siya doon. Mga kapatid, yun ang purpose ng demonyo, mga kapatid. And then, ang sabi dito, sin separates us from God and will eventually lead to death. That is the second purpose of Satan, mga kapatid, or ng kaaway, mga kapatid, na gawin tayong makasalanan, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng habang buhay na kamatayan, mga kapatid. Ang purpose ng Diyos, bigyan tayo ng buhay. Ang purpose din natin, magkaroon tayo ng buhay, mga kapatid. Pero ang kaaway, mga kapatid, kamatayan ang purpose niya. Diba? Parang magkalaban talaga na magkalaban. Life and death, mga kapatid. Because a life that has a purpose is a life worth living, mga kapatid. Pero kapag walang purpose, mga kapatid, pwede ka nang mamatay. Yun, mga kapatid, yun yung point nun. Kapag wala ng purpose, death ang kahihinatnan mo. Pero kapag death, mga kapatid, we have two destinations, which kay God and kay Satan. Kung nagawa ba natin yung purpose natin dito sa mundo, o kung hindi natin nagawa yung purpose ng Diyos para sa atin, at ang nagawa nating purpose ay ang sa kaaway, mga kapatid. You see, mga kapatid, yung contradiction between the two, mga kapatid. So, hindi lahat ng purpose positive. Meron ding negative, mga kapatid. So, it is up to us to choose, mga kapatid. God wanted to give Adam and Eve life, mga kapatid. But, di pala nakikita. Pero, kinurap yun ni Satanas, mga kapatid, sa pamamagitan ng ahas. Nagbigay siya ng apple. Hindi yun apple. Basta, nagbigay siya ng prutas. Mga kapatid, God wanted to give us life, but Satan ruined it, mga kapatid. And sin has its consequences, mga kapatid. Lahat ng kasalanan natin merong kapalit na consequence, mga kapatid. And that is death, mga kapatid. Kamatayan, mga kapatid. Pero, may pero kanina, may pero ulit, mga kapatid. Katulad nung sinabi ni Pastor John last week, katulad nung preaching niya, the magnificent purpose of the birth of Jesus Christ, mga kapatid. In Genesis pa lang, mga kapatid. Genesis chapter 3 verse 15 pa lang, mga kapatid. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, mga kapatid, sa tingin ko wala sa Genesis ang Genesis chapter 3:15. Ano ang Genesis chapter 3 verse 15? It is the proto-evangelium, mga kapatid. Iyon yung first gospel, mga kapatid. Anong sabi sa gospel na yan, mga kapatid? That there will come a Savior, mga kapatid, who will redeem us, mga kapatid. Ngunit, ang Savior na yun, mga kapatid, ay, ang sabi dito, he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Yung Savior na yun, mga kapatid, tatalunin niya yung kaaway sa ulo nito. Ngunit, siya ay
Parang may kagat din yung kaaway sa kanya sa pamamagitan ng kanyang paa. At natupad yun mga kapatid noong si Jesucristo ay napako sa krus mga kapatid. Di ba meron siyang pako sa paa? Mga kapatid, imagine, Genesis chapter 2, nagkasala sila Adam and Eve. Genesis chapter 3, nandyan agad yung biyaya ng Diyos, yung grace niya mga kapatid. Kung ako yung napapapalakpak na ako nun kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon mga kapatid. Genesis pa lang, creation pa lang, nag-provide na siya ng gospel mga kapatid. Nag-provide na siya ng promise mga kapatid para sa atin. Hallelujah, Jesus. Now mga kapatid, nakita na natin ang purpose ng Panginoon. Nakita na natin ang purpose ng kaaway. Ngayon, tama ba? Ngayon, ano naman ang purpose natin mga kapatid? Ay, hindi pa pala. Ayan. The magnificent purpose of the death and resurrection of Jesus Christ. Parang part 2 to ng message ni Pastor John last week kasi yung sa kanya, birth of Jesus Christ. Yung sa akin naman, death and resurrection of Jesus Christ. Pero hindi pa yan yung title ko mga kapatid. Tapos sabi dito, God's plan was to bring into existence a group of people who would willingly choose to love and serve Him. And then, ang pangalawa, salvation from sin can only come from God's way, mga kapatid. Salvation from sin can only come from God's way, mga kapatid. Now, ito yung title ko, mga kapatid. Ito yung topic natin ngayon. Purpose. The ways and whys of discipleship. Ang mga pamamaraan at ang mga bakit ng discipleship. Paano at bakit natin kailangan mag-discipleship? Because discipleship is our purpose, mga kapatid. Now, kailan ba yun? Saturday, ng 2:00 ng madaling araw. Nagising ako mga kapatid. Ang sarap ng tulog ko, nagising ako. Tapos, kinausap ako ng Diyos, sabi niya, pray. Tapos naalala ko, hindi pala ako nakapagdasal bago ako matulog. And then, pero hindi yun yung, hindi lang dahil hindi ako nakapagdasal. Pero gusto niya pala mga kapatid na iparating sa atin that one of our purpose, one of the reason why we need discipleship or why do we need purpose is for us to pray for others, mga kapatid. Sabi dito sa James chapter 5 verse 16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Sabi dito mga kapatid, sabi ng transformedformore.com, prayer is a vital and necessary part of the Christian life. It is important to intentionally do it with other people so we can bear one another's burdens and grow in spiritual strength. One of the ways of discipleship, mga kapatid, is through prayer. If we do not pray, we are not disciples, mga kapatid. Ulitin ko mga kapatid, if we do not pray, we are not disciples, mga kapatid. That is the first of the purpose, mga kapatid. We have seven purpose, mga kapatid. First is to pray, mga kapatid. Now, the second one, mga kapatid, is to usher. Sabi ko, binulong din yung sa akin ng Diyos nung Saturday 2:00. Sabi niya, pray, usher. Sabi ko, anong ibig sabihin ng usher? Kailangan ko ba, Lord, na yung ginagawa ng mga usher na nasa pintuan sila, tapos i-guide sila sa upuan. Literal ba na kailangan ko mag-usher ng ganon? Sabi ng Diyos, hindi. What is the meaning of usher? Usher means to show or guide someone into somewhere, mga kapatid. To guide someone somewhere. And then, the cost or mark of the start of something new. The cost of or mark of something new, mga kapatid. We are guiding them for them to start into something new. What is that new, mga kapatid? That is new life with Christ, mga kapatid. That is the second purpose why we are discipling, mga kapatid. Is to usher them, to lead them to Christ, mga kapatid. If we cannot lead them to Christ,
then that is not discipleship, mga kapatid. Ulitin ko, if we cannot usher them to Christ, that is not discipleship, mga kapatid. So, we have pray and we have to usher. Ang sabi dito sa Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to save that which was lost. Jesus ushered the lost so that the lost can go to his Father, which is also Him, which is God, mga kapatid. And we as disciples, we need to usher the lost so that they can find their life, mga kapatid. Katulad nga sabi ko kanina, purpose equals life. Ang lost, wala silang life. Though hindi literal na life, but life with Jesus Christ. That is why we are discipling them so that they can have the life that we have with Jesus Christ, mga kapatid. So, that is the first two, mga kapatid, pray and usher. Number 3, regain, mga kapatid. Anong kailangan nating i-regain? Anong kailangan natin mabalik? Ano yung nawala? Ang sabi dun sa Genesis, mga kapatid, 6 na beses sinabi ng Diyos na it was good. Sa pang-7 na sabi niya, mga kapatid, ang sabi niya, it was very good. Yung very good, mga kapatid, na wala simula nung nagkasala ang tao, mga kapatid. We need to bring back the good influence that God had for humanity, mga kapatid. Kailangan natin ibalik yun, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, when sin entered the world, it corrupted the good influence that God had for humanity. Thus, as Christians, it is our responsibility to regain the goodness in the world. Kung makikita nyo, mga kapatid, sobrang sahol na ng mundo, mga kapatid. We are on the signs of the end times, mga kapatid. Mga kasalanan, grabe na, mga kapatid. We need to bring back the goodness. We need to be salt and light, mga kapatid, in order for them to see the goodness that Christ na nasa atin, mga kapatid. Sabi dito, then God saw everything that He had made, and indeed, it was very good. Kailangan maging very good ulit tayo sa mata ng ating Panginoon, mga kapatid. Kailangan maging kaaya-aya ulit tayo, mga kapatid, sa mata niya, mga kapatid. Kasi kung hindi, mga kapatid, isusuka niya tayo. Kung hindi tayo naging very good, kung hindi natin napiplease ang Diyos, mga kapatid, sa dulo, isusuka niya tayo, mga kapatid. Sasabihin niya, I don't know you. And wag natin hayaan na dumating sa point na maganon tayo ng Diyos at na maganon ng Diyos ang ibang taong malapit sa atin, mga kapatid. That is why we need to regain not only the goodness in the world, but also the lost souls, mga kapatid. That is the third ways and whys of discipleship, mga kapatid. Number 4, mga kapatid. Excuse me. Sabi dyan, produce. Alam naman na natin yung Matthew 28 verse 19 that we need to produce souls to the kingdom of God. Go therefore and make disciples, mga kapatid. That is the fourth purpose, mga kapatid, to produce disciples, mga kapatid. First, ipagdarasal muna natin sila. Kaya nauna yung P na prayer. After natin sila ipagdasal, ia-usher natin sila. Sasamahan natin sila, mga kapatid, habang sa paglalakbay nila, mga kapatid. And then, habang sinasamahan natin, habang ina-usher natin sila, kailangan ma-regain natin sa kanila yung goodness ni Jesus Christ. And kapag na-regain na natin sa kanila yung goodness ni Jesus Christ, mga kapatid, we already produced them, mga kapatid. Connected yan, mga kapatid, from prayer into ushering them, into regaining them, and then producing them as disciples, mga kapatid. Hindi yan magkakahiwalay. Dire-diretso yan. Connected yan, mga kapatid. The purpose of Christian life is to disciple others so that they may have life too, mga kapatid, just like us, mga kapatid. Ulitin ko. The purpose of our Christian life is to disciple others so that they may have life too, mga kapatid. Kailangan din nila magkaroon ng buhay. Because kung wala silang buhay, they don't have a purpose, mga kapatid. Letter O, mga kapatid. One body. Napag-pray na natin sila, na-usher na natin sila.
na-regain na natin sila yung goodness sa kanila, na-produce na natin sila as disciples. Now, once they are already disciples, they are part of that one body, mga kapatid. Now, ang sabi dito mga kapatid, for us the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body. So also in Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. Once we are already disciples, mga kapatid, parte na tayo ng katawan ni Kristo, mga kapatid. Hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay. Iisa na tayong lahat, mga kapatid. And God wants the lost to be part of that one body also, mga kapatid. That is why ang purpose niya for us is to pray for them, to usher them, to regain them, to produce them as disciples, and for them to be part of that one body, mga kapatid. Sabi dito, you may feel like your part in the body of Christ is small, but remember that the body will not function well without your existence. Kung sa tingin mo, mga kapatid, na maliit lang ang parte mo sa body ni Kristo, tatandaan mo, mga kapatid, na kapag wala ka, hindi magpa-function ng maayos ang body ni Kristo. You see, mga kapatid, yung purpose mo sa body ni Christ, sobrang halaga. Kasi kapag ikaw na wala, mga kapatid, mahihirapan mag-function ang body ni Kristo. Though makakapag-function pa rin, pero mahalaga ka, mga kapatid. Yung purpose mo sobrang halaga, mga kapatid. Imaginein mo, mga kapatid, may mata. For example, one body. May mata, may ilong, may tenga, may mata, may ilong, may bibig, may tenga, may kamay, may paa. Pero wala kang puwet, mga kapatid. Paano ka dudumi, mga kapatid? Di ba? Though sa tingin natin yung puwet, maliit lang na parte, pero sobrang halaga niya. Kasi kung wala kang puwet, sobrang sakit ng tiyan mo, di ba? Mga kapatid, paano kung wala kang yung dito, pilik mata ba tawag doon? Mga kapatid, basta ito, yung nandito. Paano kung wala kang ganito? Though napakaliit mo lang, mga kapatid, napakahalaga mo. Kasi kung wala ka niyan, masasaktan ang buong body kapag may mga sumusubok na lumaban sa'yo, mga kapatid. Sobrang halaga na ito, mga kapatid. Ano pa ba? Kung wala kang kuko, mga kapatid, di ba? Napakaliit lang ng kuko, pero napakahalaga rin, mga kapatid. Lahat ng parte ng katawan natin mahalaga, mga kapatid. At ganoon din tayo, mga kapatid, sa body ni Kristo. Kaya, huwag mong iisipin na maliit lang ang purpose mo sa ministry natin, mga kapatid. Sa ministry ng discipleship, mga kapatid. Dahil kung wala ka, ang laki mong kawalan, mga kapatid. So sana, huwag tayo mag-self-pity, mga kapatid, na ang liit-liit natin, tingin natin sa sarili natin. Hindi porket mahirap tayo, hindi porket wala tayong pera, ay wala na tayong purpose para kay Kristo, mga kapatid. Mayaman ka man, mahirap ka man, bungi ka man o kumpleto man ngipin mo, babae ka man, lalaki ka man, mga kapatid, lahat tayo, kapag nagkaisa, mga kapatid. Now, mga kapatid, we already pray for them. We ushered them. We regained the goodness of Christ in them. We already produced them to be disciples. They are now already part of the one body. Now, mga kapatid, kasama na natin silang mag-serve, mga kapatid, sa ating Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. Ano sabi, ano yung verse yun na yun? Ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Ang maglingkod sa Diyos hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas, mga kapatid. And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments, which I command you this day, to love the Lord your God, and to serve Him with all your heart and all your souls, mga kapatid. Once na na-produce natin sila as disciples, and part na sila ng one body, kailangan nagsaserve na rin sila, mga kapatid, with all their heart
their mind, their spirit, mga kapatid. Serving God is a demonstration of your love for Him through loving service to others, loving God with all your heart, and loving your neighbor, as Jesus Christ taught, is the essence of serving God. Iyon ang purpose ng serving, ng pag-serve natin sa Panginoon. Kung hindi natin mahal ang Panginoon, kung hindi natin mahal ang ating kapwa, kung hindi natin mahal ang ating kaaway, we are not fulfilling the purpose of God in our lives, mga kapatid. Remember that, mga kapatid. The two greatest commandments, mga kapatid, of God is to love Him and to love our neighbors, mga kapatid. And that is part of our service with God, mga kapatid. Now, mga kapatid, sinong makakahula ng letter E? May prize. Siyempre, bawal. Sino makakahula ng letter E? May prize. Go, mga kapatid. Try. Hindi po. Yun. Sinong seryoso, may prize? Dali, sayang. Hula lang ng hula. Hindi po. That is our main purpose, mga kapatid. Hindi po. That is our main purpose. Ha? Eternal life? Ano? Tara dito, Sister Miley. 100 lang ah. So, ayun mga kapatid. Our last purpose, mga kapatid, the last and the main reason or purpose kung bakit natin ginagawa to lahat, mga kapatid, kung bakit tayo nagpapakahirap sa pag-serve sa ating Panginoon, is for us to have eternal life with Him, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on Him, God the Father has placed His seal of approval, mga kapatid. It is all right to invest on things on earth, mga kapatid. Walang masama na mag-invest, mga kapatid. Kung gusto niyo mag-invest, as my brother, mga kapatid. Seryoso, he will teach you on how to manage your finances well, kung paano nyo mapapa-manage ang buhay nyo, specifically ang financial life nyo ng maayos, mga kapatid. Hindi masamang magkaroon ng pera, hindi masamang maging mayaman, mga kapatid. As long as you know how to handle your finances, mga kapatid. As long as you know how to invest it in good things, mga kapatid. Ang masama lang naman kasi mga kapatid sa pera is kapag ini-invest natin sa masasamang bagay. Pero kung para sa mabuti, kung para sa kapurihan ng Diyos, kung napapagamit natin, mga kapatid, sa kaluwalhatian niya, mga kapatid, sa kanyang gawain, mga kapatid, walang masama doon, mga kapatid. Pero also, we should invest in our eternal life. Kasi hindi tayo habang buhay nandito. Remember, life on earth is temporary. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Hindi natin alam kung kailan ang rapture. Ang tanong, handa na ba tayo? Oo, nakapag-pray tayo, nakapag-usher tayo, nakapag-regain, produce one body, serve tayo. Pero yung eternal life natin, mga kapatid, nakapag-invest na ba tayo doon, mga kapatid? Kasi kung hindi pa, ang pinaka-purpose mo sa mundong ito is mag-invest sa eternal life, mga kapatid. Kasi kung hindi ka mag-i-invest sa eternal life, nag-i-invest ka sa eternal death. Ano yung eternal death? Impyerno, mga kapatid. Remember, mga kapatid, ang impyerno, katulad ng langit, wala ring hanggan yun. Once nandun ka na, hindi ka na makakabalik. Lord, time first! Sana dapat natin nag-invest na ako sa eternal life. Mapapaganon ka na lang, mga kapatid. Kung hindi mo pa alam ang purpose mo sa mundong ito, mga kapatid, I am telling you now, your purpose is to invest
in your eternal life, mga kapatid. Wala na tayong masyadong maraming oras, mga kapatid. We are on the end times. Nagpuputukan na ang mga bulkan. Lumilindol na. May pandemic na, mga kapatid. Kailan pa tayo mag-i-invest? Mga kapatid, huwag lang tayo mag-invest sa sarili nating eternal life. Mag-invest din tayo para sa eternal life ng pamilya natin, ng kaibigan natin, mga kapatid. Mga kapatid, kapag nasa langit ka na, tapos yung mga pamilya mo, kaibigan mo, nasa impyerno, grabing konsensya yun, mga kapatid. Hayaan ba natin, mga kapatid, na tayo lang ang nag-enjoy, nagpupuri sa Panginoon sa langit, pero sila, humihingi ng isa pang tsansa, pero wala nang chance. Mga kapatid, if not now, kailan? Mga kapatid, we do not know our tomorrow, mga kapatid. Perhaps tomorrow, may mawala na naman sa atin, but God forbid, hindi hayaan ng Diyos yun. Pero mga kapatid, but we do not know what the future holds, mga kapatid. At kung nag-i-invest ka na ngayon, mga kapatid, sa eternal life mo, huwag mo nang hayaang mawala pa yun. Di ba, mga kapatid, ang mga mayayaman, kapag nag-i-invest sila, pag marami na silang pera, hindi na nila hinahayaang mawala pa yung pera nila, mga kapatid. And pinaparami pa nila yung pera nila. Sana ganun din tayo, mga kapatid, for our eternal life, na meron na tayong, save na tayo, mga kapatid, pero sana mas pinagpupursigihan pa natin araw-araw, oras-oras, minu-minuto ang ating kaligtasan, mga kapatid. Mga kapatid, okay lang mag-enjoy sa buhay sa lupa. But we should know our limitations. Kasi mas nakaka-enjoy doon, mga kapatid. Grabe makakasama mo kumain ng ating Panginoon, mga kapatid. Sobrang sarap sa pakiramdam, mga kapatid. Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Na one day kakwentuhan niyo si Lord. Kung ako nandun, mga kapatid, ang dami kong itatanong kay Lord. Lord, bakit si Paul ganito? Bakit si Peter ganito? Bakit si Judas ganito? Hahanapin ko doon si Judas. Mga kapatid. Mga kapatid, that is our purpose, mga kapatid. Aaminin ko, hindi yan purely galing sa Bible. But God talked with me, mga kapatid. Ang sinabi niya lang is to pray and to usher, mga kapatid. Sabi ko, Lord, paano yung RPOSE 5 yun? Iimbentuhan ko na lang ba, Lord? Patanong ako ng ganun. Kasi kahapon lang ako gumawa ng preaching kasi wala talaga akong time simula Monday to Friday. Kahapon lang. Tapos, ayan, pinaalala sa akin ni Lord, mga kapatid. Sabi ni Kuya, kasi nagtanong ako paano yung purpose kasi ang hirap. Kasi maski ako, parang di ko alam ang purpose ko. Sabi niya, magsimula daw ako sa definition. And then sabi niya, i-relate ko daw sa mga plants, sa mga halaman. I-relate ko raw sa mga halaman, mga kapatid. Ito, peke ito. I-relate ko raw sa mga halaman. Kung sila nga nag-e-exist para sa iba, how much more tayong mga tao na very good sa paningin ng ating Panginoon? Kung ang mga hayop nga nag-e-exist kasi kailangan sila ng tao, how much more tayo na kailangan din ng ibang tao, yung mga lost, mga kapatid. That is our purpose, mga kapatid. Lahat ng nandito sa mundo, mapahalaman, mapahayop, mapatao, lahat connected, mga kapatid, lahat may purpose, mga kapatid. And we have the greatest purpose among all the creatures, mga kapatid. Malapit na matapos, mga kapatid. Wait lang. Next, mga kapatid. Ang sabi ng Bible Study Tools, our purpose in life is the very meaning of our existence. And without knowing this, we often suffer ignorant of our own significance.
kapag hindi natin alam ang purpose natin, nagiging ignorante tayo sa ano ba talagang halaga natin, mga kapatid. Kaya maraming mga kapatid ang nawawala ng self-worth because they do not know their purpose in life. But we as Christians, as disciples of Christ, we already know our purpose, mga kapatid. And we are purposeful. Punong-puno tayo ng purpose para sa ating Panginoon, mga kapatid. Sabi dito, we fall prey to the illusion that our lives don't matter and we have no connection or impact on the world around us. Kapag dumating sa point na akala natin na wala na tayong connection, wala na tayong impact sa paligid natin, panoorin nyo lang tong video na to, mga kapatid. Balikan nyo lang ulit. Because it is not I who speaks, but God, mga kapatid. This is the message of God for us ngayon, mga kapatid. Hindi ko to inimbento lang, mga kapatid. I provided Bible verses, mga kapatid, kanina. Isang chapter pa nga yung binasa natin, mga kapatid. Now, kung hindi ka pa rin naniniwala, mga kapatid, hindi ko na alam kung bakit. But sobrang laki ng purpose ng halaga natin sa Panginoon, mga kapatid. Sabi sa Proverbs chapter 19, verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails, mga kapatid. Hindi pwedeng may purpose lang tayo, mga kapatid. Hindi pwedeng alam lang natin yung purpose natin. Dapat yung purpose natin in line sa purpose ng Diyos. Kasi kung hindi in line sa purpose ng Diyos, ang purpose natin, mga kapatid, then, hindi yun ang main purpose natin, mga kapatid. Dapat in a biblical manner, dapat dapat mabuti, mga kapatid, yung purpose. Kasi kung masama, purpose yun ng kaaway, mga kapatid, and it will lead to death, mga kapatid. Mga kapatid, now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it, mga kapatid. The only question is, mga kapatid, parte ka na ng katawan ni Kristo. Gusto mo bang mag-function? We also need to have the willingness, mga kapatid. Because a purpose that is passive or hindi mo ginagamit, mga kapatid, walang kwenta. Your purpose should be active for the kingdom of God, mga kapatid. Always remember that, mga kapatid. Dapat yung purpose mo, tinutupad mo, ginagawa mo. Kasi kung meron ka lang ng purpose na hindi mo naman ginagawa, sana binigay na lang ng Diyos sa iba yung purpose mo. Kasi sayang. Let me remind you, mga kapatid. Let us take part, mga kapatid, in the body of Christ. Though youth pa lang tayo, masyado pa tayong bata sa tingin nyo, pero you should have ministry, each and every one of us. Hindi pwedeng si Pastor Jan lang. Hindi naman pwedeng si Pastor Jan na ang devotion, siya MC, siya pa kakanta, siya pa mag-preach. Mabuti na lang meron tayong music team in leadership of Sister Jen. And hindi naman pwedeng si Pastor Jan palagi ang nagmi-midweek. Kasi kung alam niyo yung schedule ni Pastor Jan, mga kapatid, sobrang pagod na yan siya, mga kapatid. Kaya, let us take part, mga kapatid. Hindi pwedeng kaming UTB students lang ang tatayo rito. Someday, kayo rin magpipreach. Mga kapatid, I believe merong message ang Diyos sa inyo. And if kung gusto nyong ibahagi yan, mga kapatid, sobrang matutuwa kami, mga kapatid. Sobrang matutuwa ang Diyos. Kasi ang message na hindi ibinabahagi, mga kapatid, is a useless message, mga kapatid. Ang Bible na hindi binubuklat, kung saan nandoon ang love letter ng Diyos para sa atin, is useless, mga kapatid. God loves us. And if nafe-feel mo na mahal ka ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, ibahagi mo rin sa iba, mga kapatid.
That is our purpose, mga kapatid. To end, mga kapatid, let me leave you with this, mga kapatid. The central purpose of our life on earth must be to disciple others and to prepare ourselves as we await the coming eternal life with God, mga kapatid. Uulitin ko, mga kapatid, the central purpose, ang pinaka-purpose dapat natin, mga kapatid, sa ating buhay dito sa lupa, ay mag-disciple, mga kapatid, at paghandaan ang nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon at ang nalalapit na eternal life kasama siya, mga kapatid. That's it, mga kapatid. That's it. That is our purpose, mga kapatid. And next Sunday, mga kapatid, I am excited to hear what Pastor Jimmy Sulit has for us. I believe it is not Pastor Jimmy who will speak. Instrument lang siya, mga kapatid. Pero sobrang na-excite ako dahil alam kong ang Diyos ang magsasalita para sa atin. And may purpose ang message ng Diyos next Sunday, mga kapatid. So, I hope walang absent sa online. Kahit nasa online lang kayo, mga kapatid, please dress yourselves, mga kapatid, as if nandito tayo lahat nagkakasama, mga kapatid. We already have 25 years in our church. Silver anniversary na yun, mga kapatid. And it is time for celebration, mga kapatid, next week. Let us celebrate God's goodness despite everything that happened this year, mga kapatid. Maswerte tayo, mga kapatid. Dahil kahit sobrang dami na nangyari, yung purpose ng Diyos sa buhay natin hindi pa rin nawawala. At yung purpose natin para sa kaharian niya ay hindi pa rin nawawala. Let us all stand, mga kapatid. Praise God. Amen. Now, before we come to our prayer, mga kapatid, I would like to, amen, to give thanks, especially na ginamit ng ating Panginoon to Brother Angel. I love this part, mga kapatid. Now, if you don't know your purpose, well, mamaya, I think ito na rin yung photo bars natin. Basahin lang natin to paulit-ulit, mga kapatid. It's because we have this eternal life. Because from the beginning, the plan of God, ito na talaga ang purpose ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Pero naputol dahil pumasok ang kasalanan. But the central purpose of our life in earth must be to disciple others, to prepare ourselves as we wait coming. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong salita, Panginoon God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. It is fearful part kung wala tayong purpose, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang hirap nun. You know, I tell you this morning, sabihin nyo sa katabi nyo, huwag nyo nang kamayan. Sabihin mo, you have a purpose. Sabihin mo, mga kapatid, you have a purpose. May dahilan ka kung bakit nandito. May dahilan yan, mga kapatid. Your problem, meron din yung purpose. Maybe, yung anuman klase ng kaaway mo, may purpose. Yung mukha mo, may purpose yan, mga kapatid. Thank God, hindi pare-parehas mukha natin. May purpose yan. Amen. Hallelujah. That's why this morning, we are blessed, mga kapatid. Amen. That we are one body and Jesus Christ is the head. And each of us, mga kapatid, we need to work as one harmony and one body in Christ. Dahil hindi pwedeng mawala ka. Mahirap mag-work kung wala ka, mga kapatid. You have a purpose.